Matapos magtuos ang kanilang mga espada, pareho silang tumilapon sa magkabilang direksyon. Pagkatapos tumilapon, agad na nagmadali si Judith para subukang makuha ulit ang kanyang balanse, at nang magawa niya ito, tumakbo siya ng napakabilis patungo kay Irene gamit ang kanyang mga paa para maglunsad ng pag-atake. Ngunit ito ay walang kabuluhan, dahil nang siya ay makarating sa kanya, nagawa rin ni Irene na makuha ang kanyang balanse at nasalag niya ang paparating na pag-atake ni Judith. Nang makita ni Judith na hindi gumana ang kanyang pag-atake, sinubukan niyang magpaulan ng napakaraming pag-atake patungo kay Irene. At sa bandang huli nito, mas lalo niya pang nilakasan at umaasang sapat na ito para matalo si Irene. Malinaw na pagkatapos maglunsad ng mga mabilis at malalakas na atake, nagdulot ito ng pagkapagod kay Judith. Hinihintay niya ang susunod na kilos ni Irene ngunit nang biglang may nangyari na hindi niya inaasahan. Mula sa napakakapal na alikabok, biglang lumitaw si Irene sa harapan ng mga mata ni Judith. Sa sandaling iyon, ang ginawang pag-atake ni Irene ay mapapansin na mas malakas kumpara sa ginawang pag-atake ni Judith kanina base sa nagliparang alikabok. Gayunpaman, bago pa man tamaan si Judith, naitaas niya naman ang kanyang sandata at nagawa niyang masalag ang napakalakas na pag-atakeng ito. Gulat na gulat ang mga manunood. Hindi nila maipaliwanag kung paano nakaligtas si Irene sa pag-atake ni Judith kanina. Pansin din ito ni Brett, ilang sandali pa lamang ang nakakalipas simula ang laban ng dalawang ngunit mas lamang si Irene sa laban na ito kaysa kay Judith. Matapos tumilapon ni Judith sa pagsalag ng atakeng iyon, sinabihan siya ni Irene na nagsisimula pa lamang sila. Nagpaulan ng sunod-sunod na pag-atake si Irene patungo kay Judith, nagagawa man niya itong mas alag kahit papaano. Ngunit hindi mawala sa kanyang isipan na napakalakas at napabigat ng bawat atakeng ito. Iniisip ni Judith na hindi naman ganito kalakas si Irene nang silang dalawa ay nag-e-ensayo kaya't napaisip na lang siya kung ano ang ginagawa ni Irene matapos nilang magkanya-kanya. Habang abala si Judith sa pagsalag ng mga atake ni Irene, napansin niya na ang kanyang espada ay nagsimulang magkaroon ng mga bitik, at kung magkamali man siya ng kahit isang galaw man lamang, sigurado siya na ang kanyang espada ay masisira at magsasanhi ng kanyang pagkatalo. Nahihirapan siyang umisip ng paraan kung ano ang kanyang gagawin sa sitwasyong ito, dahil ang pagsalag sa mga pag-atake ni Irene ay nahihirapan na siya kaya't iniisip ni Judith na ang antas ni Irene ay isang bagay na hindi niya kakayanin sa ngayon. Nagsimulang magulantang ang kanyang mga mata, bumilis ang paghinga habang dahan-daw ang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Hindi niya maunawaan na ang agwat ng kanilang antas sa isa't isa ay hindi kapani-paniwala. Sinubukan niyang umisip ng paraan kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito para mabaliktad ang kanilang sitwasyon at manalo sa labang ito, ngunit wala siyang ideya na maisip kung paano matatalo si Irene dahil sa taglay niyang lakas sa ngayon. Nagsisimula na siyang magduda sa kanyang sarili ngunit pinigilan niya ito, kahit na ang tsansa niyang manalo sa laban na ito ay napakababa. Kahit na ang kanyang katawan ay para nang bibigay sa sobrang pagod, pinilit niya pa ring lumaban kahit na ang mga posibilidad ay patong-patong at hindi ito pabor sa kanya. Nagpaulan muli siya ng hindi mabilang na pag-atake kay Irene, dahil sa sandaling ito lamang ang kaya niyang gawin. Pinaplano niyang gawin ito hanggang sa magkaroon siya ng tsansa na matamaan si Irene o kaya naman mapagod ito sa kakailag sa kanyang mga atake. Iniisip ni Judith na dadating din ang oras at mananalo na din siya, ngunit base sa mga mata ni Irene sa oras na ito, mukhang hindi iyon mangyayari. Sa sobrang pagod, hindi na napansin ni Judith na wala na pala sa kanyang mga kamay ang kanyang espada. At sa sandaling tumilapon ang kanyang espada papunta sa ere dahil sa ginawang pag-atake ni Irene, inanunsyo ng tagapagbalita na ang nagwagi sa labang ito ay walang iba kundi si Irene. Muling naghiyawan ang mga manunood ng sabay-sabay ng dahil sa napakagandang laban ng dalawang magkaibigan na sina Judith at Irene, nagmistulang nagkaroon ng pagyanig ang arena dahil sa lakas ng kanilang mga hiyawan. Matapos ang pagkapanalo ni Irene sa labang iyon, naghanda ang mga reporter ng isang entablado para sa kanya upang makakuha sila ng panayam. Ngayong narating na ni Irene ang king level, at siya ay nasa dulo-dulo na ng Land of Attestment, tinanong siya ni Hinch kung talaga bang wala siyang plano na huminto. Sinagot ni Irene ang katanungang ito ng Amy buong kumpiyansa sa sarili. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang layunin ay hindi nagbago o nawala, hindi siya hihinto hanggang sa hindi niya naaabot ang kanyang layunin. Ipinangako niya sa kanila na kung mayroon mang susubok na humadlang sa kanya,
Ang kinakailangan niya lamang gawin ay patumbahin sila kahit na sino pa man sila. Kahit na napakatagal bago matapos ang panayam ni Irene, hinintay pa rin siya nina Brett, Ruro at Kabharo. Binati nila si Irene sa kanyang pagkapanalo sa laban na ito at sa pagka-promote sa king level. Samantala, alam ni Irene na ito ay isang masayang okasyon ngunit hindi niya maiwasang mag-alala tungkol kay Judith dahil wala siya dito. Pansin ni Brett ang pag-aalala ni Irene sa kanyang mukha para kay Judith, kaya't sinabi ni Brett kay Irene na si Judith ay agad-agarang umalis matapos ang kanilang laban. Iniisip ni Brett na disappointed lamang si Judith sa kanyang sarili kaya gusto niyang bigyan siya ng kaunting panahon para makapagpakalma. Ngunit makalipas ang 2 araw, si Judith ay hindi pa rin bumabalik sa kanilang bahay panuluyan. Kaya naman sa gabing ito, nagsisimula na din na mag-alala si Brett. Iniisip niya na mukhang naapektuhan talaga si Judith sa pagkatalo sa kanilang laban ni Irene. Hindi naman masyadong matagal na panahon ang lumipas, ang antas ni Irene ay halos kapareho lamang ng antas ni Judith, ngunit sa laban nila nitong nakaraang araw sa arena, pansin na mas nangingibabaw ang lakas ni Irene. Nang biglang naalala ni Brett ang ekspresyon ni Judith bago pa man maganap ang laban na iyon. Dahil sa gabing niyaya siya ni Judith para magduelo, ang kanyang mga mata sa sandaling iyon ay para bang may kakaiba. Tamang-tama naman at kanya ding naalala ang kwento ni Irene tungkol sa mga taong naaapektuhan ng kanilang mga emosyon at nagiging isang demonoid. Kaya naman sa sandaling iyon, mas lalo pang tumindi ang pag-aalala ni Brett, agad siyang tumakbo paalis sa kanyang silid para hanapin si Judith bago pa man mahuli ang lahat. Ngunit nang subukan niyang maglibot-libot sa bayan para hanapin kung saan nagpunta si Judith, ni isa sa mga pinuntahan niya ay hindi niya natagpuan kung nasaan si Judith. Sa sobrang dami na ng kanyang napuntahan, hiningal na siya sa sobrang pagod at napatigil sa gitna ng daan, sinubukan niyang gamitin ang kanyang utak para isipin kung saan maaaring nagpunta si Judith. At makalipas ang ilang sandali, bigla niyang naalala ang training ground sa loob ng kagubatan kung saan sila nagkaroon ng duelo ni Judith. Agad-agad siyang tumakbo papunta rito kahit na ang kanyang mga paa ay para nang bibigay dahil sa sobrang pagod dahil kanina pa siya tumatakbo. Ngunit sa sandaling ito, mas nangingibabaw ang kanyang pag-aalala kay Judith. Umaasa siya na sana walang nangyaring masama kay Judith. Samantala, sa gabing ito, kalmado namang kumakain ng hapunan ang misteryosong pari habang may hawak-hawak itong alak sa kanyang mga kamay. Inaalala niya ang nakaraang araw na kung saan kanyang nakilala si Judith, at inanyayahan niya itong magdasal kasama siya sa kanyang simbahan. Makalipas ang ilang oras na pagtakbo kung saan-saan para mahanap si Judith dahil sa sobrang pag-aalala, napatigil si Brett nang sa wakas nahanap na rin niya kung nasaan si Judith. Dahan-dahan niya siyang nilapitan at tinignan ang kondisyon ni Judith. Ngunit nang makita niya ang kalagayan ni Judith sa sandaling ito, napatigil siya sa kanyang pananalita at paglalakad. Hindi niya inaasahan na dadating ang araw na ang napakatapang na si Judith ay makikita niyang umiiyak ng ganito. Inamin ni Judith kay Brett na simula pa lamang noong unang nagkasalpukan ang kanyang espada at ang espada ni Irene, alam na niya na hindi niya kayang talunin si Irene. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya sa kanyang sarili, palagi naman siyang nagpupursigi at nag-iensayo ng husto para lamang makahabol sa lakas na taglay ni Irene, ngunit hindi niya pa rin siya mahabol kahit na anong pagpupursigi ang kanyang gawin. Ngunit sa bawat pagkakataon na subukan niyang humabol, ang agwat sa kanilang dalawa ay mas lalo pang lumalawak kahit pa nagpapakahirap siyang magpursigi. Matapos niyang mailabas ang kanyang totoong saloobin kay Brett, mas lalo pang damaloy ang luha sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, para bang ang lahat-lahat ng bagay ay mas lalo pang naging klaro kay Brett. Naalala niya ang araw na kung saan nakausap niya ang prinsipal, dahil imbes na tanggapin ang graduation ng ganun-ganun na lang, sinabi niya na gusto niyang maantala muna ang kanyang pag-graduate sa Cronus Swordsmanship. Gusto niya ding maglakbay kasama si Judith dahil sa tingin niya makakakuha siya ng aral sa kanilang paglalakbay kasama siya. At balang araw, babalik siya kasama si Judith sa Cronus Swordsmanship. Naalala niya din ang kanyang rason kung bakit hindi na siya kasing sabik nila Irene at Judith pagdating sa espada, at yon ay dahil nakahanap na siya ng mas importante para sa kanya kumpara sa espada. At yon ay walang iba kundi dahil gusto niyang protektahan si Judith na nasa kanyang tabi. Ngayong nakamit na ni Irene ang king level, ilang araw na lamang ang natitira at palapit na siya ng palapit sa kanilang magiging laban ni Ilya,
kaya naman bago pa man dumating ang araw na iyon, tuwing may libreng oras si Irene, pumupunta siya sa arena para panuulin ang mga swordsman na nakaabot na rin sa king level. Habang pinapanood niya ng Thing Time ang kanilang mga laban, dumating siya sa sarili niyang conclusion na ang laban ng mga swordsman sa king level ay hindi may kukumpara sa mga dati niyang nakalaban. Dahil ang mga swordsman na mga ito ay naglalaban habang gumagamit ng sari-sarili nilang mga aura. At tuwing magsasagawa sila ng pag-atake, napansin ni Irene na ang kanilang mga aura ay mas lalo pang nagiging matindi lalong-lalo na sa kanilang mga kamay at balikat. At ang aura sa bandang ibaba ng kanilang katawan ay mas lalong tumitindi tuwing binabalak nilang mas lalo pang pabilisin ang kanilang mga paggalaw, lalong-lalo na pag kinakailangan nilang gumalaw ng mabilis para makaiwas sa isang pag-atake tulad ng ginawa ng isang swordsman sa laban na ito. Matapos umiwas ng swordsman na may kulay puting buhok, agad namang nagsagawa ng pag-atake ang kabilang koponan. Ngunit ito ay kanyang naiwasan, at dahil sa magkakaibang paggamit ng aura sa kanilang mga katawan, nagawa ng swordsman na may kulay puting buhok na manalo kahit na ang kanyang aura sa katawan ay lubos na mas kaunti kumpara sa kanyang kalaban. Kaya naman sa bandang huli, matapos panoorin ni Irene ang laban na ito, naunawaan niya na nakadepende pa rin sa paggamit ng aura ang magiging resulta ng laban, at hindi basehan ang dami ng aura kung sino ang mananalo. Matapos panoorin ni Irene ang laban ng mga swordsman na nasa king level, iniisip niya na kung gusto niyang mas lalo pang lumiit ang kanilang agway ni Ilya, kinakailangan niyang maunawaan ng lubos kung paano niya gagamitin ang kanyang sariling aura. Binabalak niyang bumalik agad-agad sa kanyang pag-eensayo ng kanyang nakasalubong si Brett na katatapos lang din na manood ng laban ng mga swordsman na nasa king level. Tinanong ni Brett si Irene kung ano ang kanyang masasabi sa kanilang napanood, lalong-lalo na dahil ang antas ng laban na iyon ay mas mataas kumpara sa mga dati nilang napapanood. Sumagot naman si Irene at sinabi na ang laban na iyon ay isang magandang referensya para sa kanya. Samantala, tinanong naman ni Irene kung nasaan na si Judith. Napalingon na lang si Brett sa kanyang likuran kung nasaan si Judith, ngunit nang mapansin niya itong nagtatago ng dahil kay Irene. Sinabi na lang ni Brett kay Irene na huwag siyang mag-alala dahil bumalik na si Judith sa kanilang bahay panuluyan nitong nakaraang araw, agad naman itong ikinatuwa ni Irene nang marinig ito, ngunit dahil kinakailangan pa muling mag-ensayo ni Irene, sinabi niya kina Brett na bibisita siya pagkatapos. Matapos mamaalam ni Irene kay Brett, bigla namang lumitaw si Judith sa kanyang pinagtataguan. Ngunit sa mga mata ni Brett, alam niyang kanina pa siya nagtatago doon dahil iniiwasan niyang makita si Irene. Kinomprante niya siya at kanyang tinanong si Judith kung bakit bigla-bigla na lang siyang nagtago at kung sinusubukan niya bang iwasan si Irene. Nagulat naman si Judith nang kanyang marinig ang paratang ni Brett. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin kaya't nagmaang-maangan na lang siya. Sinabi niya na hindi niya alam na kausap pala kanina ni Brett si Irene, ngunit pansin ni Brett na hindi nagsasabi ng totoo si Judith. Bago pa man siya mabisto, nagpaalam siya kay Brett na mauuna na siyang aalis dahil mag-eensayo pa siya, ngunit dahil rason niya lamang ito, ang kanyang mga galaw ay naging awkward. Gayunpaman, masaya pa rin si Brett na makita si Judith na bumalik na sa dati kahit na mukhang kinakailangan pa niya ng oras bago niya muling makaharap si Irene. Makalipas ang ilang linggo, nagagawa na ni Irene na gamitin ang kanyang aura papunta sa parte ng katawan niya na gusto niyang mas palakasin. Ito ay may pagkakahalin tulad sa dati niyang ginagawa, at ngayong nakikita na niya ang kanyang aura, hindi siya gaanong nahirapan na gumamit ng aura kahit na ilang-ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Gayunpaman, ang hindi niya maintindihan, hindi niya alam kung paano siya mag-eensayo para mas gumaling pa siya sa pagkontrol nito, lalong-lalo na dahil hindi niya ito napag-aralan. Dumating naman si Ruro sa kanyang tabi, gusto niyang malaman kay Irene kung papanoorin niya ba ang laban sa araw na ito na gaganapin Land of Attestment. Binuhat niya mula sa sahig si Ruro at kanyang sinabi na ang laban na ito ay hindi niya maaaring makaligtaan. Nang makarating sila sa arena, inanunsyo ng tagapagbalita na ang championship na gaganapin ngayong Pebrero ay malapit nang magsimula. Ang maglalaban sa araw na ito ay ang hindi sumusuko na champion, walang iba kundi ang Swordsmaster na si Ilya Lindsay. Sa kabilang banda naman, ang pang-apat sa ranggo ng King level, ang veterano, Grayson. Dahil ang laban na ito ay napaka-importante para kay Irene lalong-lalo na dahil ito ang laban kung saan kasali si Ilya,
binigay lahat ni Irene ang kanyang focus para mayroon siyang mapulot na aral, sigurado siya na may klase ng pagdaloy pagdating sa paggawa ng Aura Sword. Bago pa man magsimula ang laban ni Ilya, mayroong aura na lumalabas sa kanyang katawan. At ilang sandali pa lamang ang nakalipas, ang aura na ito ay nagtipon-tipon patungo sa kanyang mga kamay at papunta sa kanyang espada para magawa ang Aura Sword. Nang makita ito ni Irene, napansin niya na may pagkakahalintulad ito tuwing ginagawa niya ang kanyang downward slash na pag-atake. Bago pa man maanunsyo ang simula ng kanilang laban, biglang tinanggal ni Ilya ang aura sa kanyang espada, kaya naman nang mapansin nila ito, laking gulat na lang nila kung bakit niya ito ginawa. Narinig naman ni Irene mula sa kanyang katabi na pareho niyang nanunood sa laban na mukhang totoo nga ang mga sabi-sabi na hindi gagamit ng Aura Sword si Ilya sa kanyang mga laban simula ngayon. At ang rason kung bakit niya ito ginagawa ay dahil mayroong mga chismis na kung ang kompetisyon na ito ay labanan lamang ng swordsmanship, maraming tao ang nagsasabi na walang laban si Ilya, kaya naman nang mabalitaan ito ni Ilya, idineleklara niya na hindi niya ito gagamitin sa kanyang mga laban simula ngayon. Dahil sa ginawa ni Ilya, tinanong siya ngayon ni Grayson kung bakit niya ito ginawa at kung arrogant ba siya, sumagot naman si Ilya at kanyang sinabi na hindi, dahil para sa kanya, handa siyang gawin ito para matahimik na ang mga chismis. Nang maanunsyo na magsimula na sila sa kanilang laban, agad-agad na nagtuos ang kanilang mga espada. Ngunit sa sandaling ito, may napansin si Irene na kakaiba kumpara sa kanyang napanood sa laban ng dalawang swordsman na nasa king level. Nang hugatin nila ang kanilang mga espada, pinalakas nila ang kanilang mga aura sa mga lugar ng kanilang katawan na kailangan sa sandaling iyon. Ngunit hindi lamang ito ang bagay na napansin ni Irene na kakaiba sa laban ni Ilya kumpara sa mga swordsman na nasa king level. Dahil bago pa man magawa ni Ilya ang paglansad ng kanyang atake patungo kay Grayson, nagtipon si Grayson ng kanyang aura sa punto na kung saan tatama ang espada ni Ilya, kaya naman nagtagumpay si Grayson na depensahan ito. Iniisip ni Irene na ang kahusayan ni Grayson sa paglalagay ng kanyang aura ay nasa ibang antas. Nagagawa niyang gumamit ng pinakamababang aura ng may pinakamataas na kahusayan. Nagawa mang madepensahan ni Grayson ang unang mga pag-atake ni Ilya, ngunit ang hindi niya alam, dito pa lamang nagsisimula ang kanilang laban, kaya naman nang magsimulang magseryoso si Ilya sa kanyang mga ginagawang pag-atake. Isa-isa, ang mga atake ni Ilya ay nakakalagpas na sa depensa ni Grayson, at nagsisimula na din siyang magkaroon ng mga galos sa buong bahagi ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, isang bagay ang patuloy na umiikot sa kanyang isipan, iniisip niya na siya ay nalulupig habang lumilipas ang bawat segundo, nagtataka siya kung ito na ba talaga ang hangganan ng kanyang lakas. Dahil nang tignan niya si Ilya, pagdating sa lakas, bilis, stamina at lahat-lahat, higit na mas lamang ang batang ito sa kanya, wala siyang ideya na ang agwat nila sa isa't isa ay ganito kalaki. Sinubukan niyang pagaanan ang kanyang kalooban, sinabi niya sa kanyang sarili na kung mas bata lang sana siya ng ilang taon, kaya niyang makipagsabayan sa lakas ni Ilya. Ngunit ang pag-iisip na ito ay agad-agad na nagbago nang muli niyang tinignan ang bata na nasa kanyang harapan na nakakamit ng ganitong lakas sa murang edad pa lamang. Bago pa man makabawi si Grayson sa kanilang laban ni Ilya, hindi niya namalayan na ang sandata sa kanyang mga kamay sa sandaling iyon ay naputol na pala dahil nasa kung saan-saan ang isip niya. Dahil sa pagkasira ng kanyang espada, inanunsyo ng tagapagbalita na ang nanalo sa labang ito ay walang iba kundi ang dating champion, si Ilya Lindsay. Habang ipinagsisigawan ng mga manunood ang pangalan ni Ilya nang dahil sa kanyang pagkapanalo, napaisip ni Irene na mukhang kinakailangan niyang pagbutihin pa ang kanyang pag-eensayo para matalo si Ilya sa nalalapit nilang laban. Makalipas ang 4 na araw, tinawag ni Irene si Cobharo para samahan siya papunta kay Grayson dahil gusto niyang humingi ng pabor. Dahil biglaan ang kanilang pagpunta, nag-aalanganan si Irene na baka tanggihan siya ni Grayson, hinawakan naman ni Cobharo ang kanyang balikat at sinabing huwag mag-alala, dahil si Grayson ay isa sa kanyang mga kainuman. Habang nagkwekwento si Cobharo tungkol kay Grayson, hindi mapigil ang mapangiti ni Irene habang siya ay kanyang pinagmamasdan. Iniisip niya na napakaswerte niya dahil mayroon si Cobharo sa kanyang tabi sa mga sitwasyong ganito. Matapos nilang maglakad-lakad ng ilang minuto, itinuro ni Cobharo ang tirahan ni Grayson nang matano niya ito sa hindi kalayuan. Ngunit, bago pa man sila makatangtong sa tirahan ni Grayson, mayroon siyang nadama na nagsanhi para siya ay kilabutan at pagpawisan ng malamig.
Lalong-lalo na dahil ang nadarama niya sa sandaling ito ay napakapamilyar sa kanya. Sinabi niya kay Kobaharu na siya ay nakakaramdam ng demonic na enerhiya mula sa tirahan ni Grayson. Kaya naman nang marinig ito ni Kobaharu, dali-dali siyang tumakbo kung saan nararamdaman ni Irene ang demonic na enerhiya. Sa sobrang pag-aalala, hindi na siya kumatok sa pintuan at agad-agaran niyang kinamusta si Grayson. Ngunit nang sila ay makapasok sa silid kung nasaan si Grayson, bumungad sa kanilang harapan ang swordsman na ito na may nag-umapa na demonic na enerhiya mula sa kanyang katawan. Matapos niyang matalo sa kanilang laban ni Ilya 4 na araw na ang nakakalipas, mukhang nilamon na siya ng kanyang emosyon at dahil dito, naapektuhan na ang kanyang pag-iisip. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.